Welcome back mga kababayan dito sa aking YouTube channel. Nais ko lang bigyang kasagutan ang tanong ng ating ilang mga kababayan kung totoo daw bang ayaw ng mga Polish people sa mga Muslim people or sa mga Muslim or yung mga religion na Muslim, no? Base sa aking obserbasyon at experience, ito ang kasagutan ko ay disclaimer lamang base ito sa obserbasyon ko dito sa paninirahan ko for almost 6 years. Kasi iniiwasan nila yung ano bang ibig kong sabihin dito? Iniiwasan nila yung magulong grupo na nagbibigay ng masamang imahe ngayon sa ibang part ng Europe katulad ng Germany, katulad ng France, katulad ng Italy. So ang pinupunto ko dito ay yung mga black Muslim or yung mga galing ng Middle East na kinupkop nila dahil sa sitwasyon ng mga gera ng mga panahon or yung mga nakaraang panahon or taon. So itong mga kinupkop ng Germany or ng France ay dumadami yung community which is Muslim yan mga kababayan. At yan yung sinasabi ng mga local people na ayaw nilang patuloyin dito sa bansa nila or ayaw nilang kumuha ng refugee galing sa bansang Middle East, yung sa ibang part ng Middle East katulad siguro ng Pakistan or ibang bansa sa Middle East which is Lebanon siguro kasama rin. So sabi ko nga disclaimer lamang ito at ito ay observation ko rin kapag nagta-travel ako sa ibang part ng bansa dito sa Europe. Na talaga namang kapag pumasok yung mga tao na yan dito sa bansang Poland or kahit tourist ay nakaka-experience sila ng hindi magandang experience dito sa Poland sa mga local people. So hindi naman lahat ng Muslim ay hate ng mga local people. So yung mga Indonesian ay isa ring mga Muslim people yan or Muslim country mostly, no? So 87% siguro ng Indonesian ay Muslim. So nandito naman sila, 'di ba? So ang tinutukoy ng ibang mga gumagawa ng content dito sa Poland or sa Europe. So ayaw nila yung mga black Muslim na galing sa part ng Africa or galing sa part ng France kasi marami na nga diyang migrant na mga Muslim sa part ng France, part ng Italy, part ng Germany. So na gustong mag-move dito sa Poland na ayaw nilang papuntahin dito. So ang laging dinadahilan ng gobyerno dito ay kinupkop na nila ang maraming mga Ukrainian. Pinatuloy nila dito 1,000,000 mahigit or alos 2,000,000 ayon yan sa data. At yan yung opinion ko at disclaimer lamang yan kasi hindi naman ako nagtatrabaho sa government dito sa Poland. So napapanood ko yan sa iba't ibang YouTubers, iba't ibang gumagawa ng content patungkol sa reaction nila sa mga Muslim, ang mga local people. So pagdating naman sa mga Asian, hindi naman sila ganoon ka pangit ang ugali, So yung ibang mga foreigner, syempre nakaka-experience siya ng pagka racism, kumbaga dahil nga
kapag ka nalaman ng mga yan na taga Middle East ka, yung ibang mga local people, ay itatrato ka nila na parang ayaw nila sa iyo. So, na-experience ko rin yan few years ago nung bago pa lang ako dito sa Poland. So, kumbaga, tinanggap ko, pasok dito at labas dito sa kabilang tainga. No? Kumbaga, parang nagbibingi-bingihan na lang ako. Or parang wala lang yan sa akin. Pero alam ko yung pinupunto nila na noong mga panahon kasi na yon, hindi sila talaga welcome sa mga foreigners. Especially yung mga kalalakihan, at talagang straight sila kapag ayaw nila sa iyo, ayaw nila sa iyo. Ganon din yung mga kababaihan. So yung mga kababaihan, so marami yung sinasabi or marami kang madidinig sa mga yan. Kaya kapag nadinig mo or na pag-usapan yung ganong topic, so wag na kaagad kayong mag-react, especially kung ang religion nyo ay Muslim. So wag kaagad kayong mag-react na ayaw nila sa inyo. So meron silang mga pinupunto, especially yung mga black Muslim na ayaw naman talaga nila dito sa bansang Poland, na yan yung nagbibigay ng dumi at sakit ng ulo sa ibang part dito sa Europe. At saksi ako dyan, at alam niya ng ibang mga kababayan natin dito sa Europa na talagang nakaka-experience din sila ng hindi magandang pagtrato. So hindi lang France, so kalat na rin yan sa UK, mga kababayan. Sa mga panahong ito, hindi ko alam kung malilinis pa or maibabalik pa ang dating Europe. So kung nadidinig ninyo, syempre ang Europe ay maganda at kilala sa Pilipinas ang Europe. At syempre napakalaki ng bansang Europa. So kasama ang Poland sa nagpapakilala ng buong Europa, especially sa mga panahong ito. Kilala ang Poland at marami ang mga foreign workers ang gustong makapasok para bisitahin ang bansang Poland. Marami ang gustong makapagtrabaho, marami ang gustong makapag-aral. Kaya naman ang gobyerno dito ay gusto nilang i-maintain yung culture nila, gusto nilang i-preserve yung paniniwala nila. Kaya nililimitahan nila yung mga taong gustong makapunta dito or makapasok para makapagtrabaho or manirahan. Kumbaga gusto nila ay legal kang papasok dito, dokumentado ka na papasok dito. So kinakailangan mong i-register yung pangalan mo sa immigration, kumuha ka ng PESEL, magpa-stamp ka ng passport. At kung magtatrabaho ka, syempre kailangan meron kang working permit. Kung student ka, meron kang kung student, meron kang student visa. At kung tourist, syempre dapat meron kang tourist visa. So yan lang naman yung gustong mangyari ng gobyerno at ng mga local people dito. Kaya para doon sa mga Muslim, syempre nire-respeto din natin yung culture at religious ng mga Muslim. So kapag napanood nyo tong video na to, so wag kayong mawalan ng pag-asa na makapunta para makapagtrabaho dito sa Poland. So meron tayong mga kababayan na Muslim na taga Mindanao na nandito at nakikipagsapalaran. So hanggang sa ngayon, actually matagal na rin yung mga yan dito, yung mga kakilala ko, almost 9 years or 10 years na sila dito sa Poland. Kaya masasabi ko na hindi naman nila ayaw sa Muslim. Kumbaga, meron lang talaga silang sinasalang bansa. Siyempre, alam nyo naman yung mga Muslim na galing ng Middle East, yung mga magugulong bansa doon. So, ayaw ng mga local
people or hindi naman lahat yung ibang mga local people na makapasok dito sa bansa nila, or yung mga Muslim na nandito na sa Europe. So sabi ko nga, nasa UK, nasa Germany, nasa France or Italy or sa man bansa dito sa Europe na gustong mag-move dito sa Poland, kasi nga may pangalan ang bansang Poland sa mga panahong ito. At syempre yung ibang mga ibang people, kasi yung ibang mga Muslim na nasa ibang part ng Europe ay gustong mag-move kasi nga may pangalan ang bansang Poland sa mga panahong ito. So itong balita ko sa inyo ay nasagap ko lamang sa iba't ibang news dito sa Poland, at base yan sa mga experience ko dito, pakikipagsapalaran at pag-travel ko sa iba't ibang part dito sa Europe. So nakikita ng aking mga mata ang sitwasyon sa Germany, sa Italy, sa Norway, sa Sweden, sa France, at marami pang iba, no? So kaya ang mga local people din dito ay hindi nila kaagad tinatanggap yung mga Muslim people, especially kung nabalitaan nyo yung sa border ng Belarus na napakaraming mga undocumented tao ang gustong makapunta at makapasok dito sa Poland. So ilan lamang yan sa example kung bakit ayaw ng Poland sa mga undocumented or illegal na mga tao na gustong makapasok dito sa bansa nila, no? Kasi nga iniiwasan nila yung kaguluhan. Siyempre maraming mga kabataan dito sa Poland ang mahilig mag-party during weekend, at gusto nilang i-maintain at bigyan ng kasiyahan yung mga kabataan, ma-experience yung tunay na saya, kasi nga minsan lamang ang katira nila, minsan lamang yan sa iyong buhay. Kaya naman yung mga gobyerno dito ay binibigyan nila ng proteksyon at minimaintain nila na maproteksyonan yung mga kabataan nila. Especially ang Poland ay bumababa ang populasyon dahil nga ang mga kabataan ay ayaw mag-anak sa mga panahong ito. So, at ayaw din ng gobyerno dito na umalis yung mga local people sa bansa nila at iwan itong bansa nila, kasi nga bumababa yung populasyon nila. So kaya pinoprotektahan talaga nila hanggat maaari, sabi ng kaibigan ko, ang sitwasyon dito sa Poland. So kaya ikaw, kung nagda-doubt ka at isa kang Muslim, so sana maintindihan mo yung video na to. So hindi ito sa kadahilanan na ikaw ay Muslim. So may pinipili silang bansa. Kung ikaw ay Muslim na galing ng Middle East, so marahil ay mahirapan kang makapasok dito sa Poland. By the way, ako si Adrian. So binigyan ko lang ng kasagutan itong katanungan ng ating ibang kababayan. So i-highlight ko lang din talaga dito sa video na to, at least yung ibang interesado sa katanungan ganito or bidyong ganito ay may idea kayo. Once again, mga kababayan, hindi ko na masyadong pahahabain pa itong video ko. Kadahilan ng nasa duty ako, nasa trabaho si Kabayang Adrian. At maraming salamat pala sa mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa mga nagsusubscribe at nagbibigay ng komento. By the way, ako si Adrian, at hopefully ay magkita-kita tayo sa mga susunod kong video at live. And God bless.